Sa mutual funds. Halimbawa, naglagay ka ng 100,000 pesos. Nagkataon, ang price per share is 1 peso per share, makakabili ka ng 100,000 shares. Diba? Tapos hindi mo na ginalaw, iniwan mo na lang yung 100,000 pesos mo. Nagkataon na later, ang price per share became 2 pesos per share. Magkano yung pera mo nun? Naging 2 pesos per share siya. Magiging 200,000 yung pera mo. Pero hindi mo ginalaw. Later, bumaba yung performance ng fund na pinili mo. Naging 50 cents per share. Magkano yung pera mo? Nang wala kang ginagawa, iniwan mo lang. Naging 50,000. Tumaas ng konti from 50 cents per share, naging 75 cents per share. Naging 75,000. Pero take note, ang nilagay mong pera initially was 100,000. Or later, biglang tumaas yung performance ng mutual funds mo, naging 150 per share. 150 per share times 100,000 shares, 150,000. Saan nanggaling yung 100,000 shares? Ito yung initial na nangyari. Dahil naglagay ka ng 100,000 pesos, nagkataon na yung price per share is 1 peso per share, nakabili ka ng 100,000 shares. Kung wala kang ginawa, hindi ka nag-withdraw or hindi ka nagdagdag sa mutual funds, ang basihan lang niyan is the price per share and the number of shares. Si number of shares, fix na yun. Hindi yan nababawasan. Walang monthly charges kasi hindi siya insurance. Ang nagagalaw lang dyan, ang volatile dyan is the price per share. Kaya, yung pera niya tumataas or bumababa. Sa bangko ba, ganyan ang kwento? Hindi. Pag pinag-usapan natin ang pera sa bangko, kung nagkataon nagligay siya ng 100,000, hindi bababa ang 100,000. Hindi yan magiging 50,000 and 75,000. 100,000 mo compounding at 1%, next year 101, 102, 103, 104, 105, hindi siya bababa. Pag sinabi mong inflation rate is 6%, put it in something that beats inflation, kailangan naintindihan din ni client ang high risk, high return and low risk, low return. Sa low risk, low return, yan ang reason bakit sa 1%, mas safe yung pera mo. Sa high risk, high return, kaya pwedeng yung 100,000 mo maging 50,000 kasi higher ang risk sa mutual funds. And sa mutual funds, ang price per share, nagbabago yan every day. Sa bangko, naka-fix ang tatlong bagay. Naka-fix ang principal, interest, and time. Kasi it is a fixed income security. Hindi ganun ang mutual funds, UITF, stock market. Let's differentiate ngayon. Ano yung difference ni mutual funds and ng VUL? Sa mutual funds, ano yung mga nag-affect dyan? It is the number of shares and the price per share. Ito yung nagdidictate ng presyo ng ininvest mong pera. Pero sa VUL, anong kasali? Andyan ang price per unit, number of units, and charges. Pero nakita nyo ba na kapag mas malinaw for you, mas ma-explain mo din sa client mo ano yung difference ng pera sa bangko, pera sa mutual funds, and pera sa VUL.